Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang A Minecraft Movie. Halina't simulan na natin. Matagal ng pangarap ni Steve na pasukin ang isang minahan. Nang hindi na umaayon ang takbo ng kanyang buhay, nagpasya siyang tuparin ang pangarap ng kanyang kabataan. Doon niya nadiskubre ang makapangyarihang Orb of Dominance at ang Earth Crystal. Nang kanyang pinagsama ang dalawa, agad siyang na-teleport sa isang mahiwagang lupain na tinatawag na Overworld, isang lugar kung saan ang kahit anong maisip mo ay maaari mong likhain. Kalaunan, naging kaibigan niya ang isang lobo na si Dennis, at natagpuan nila ang mga lumang guho. Sa kanyang kakulitan, aksidenteng nabuksan niya ang portal patungong Nether, isang ibang dimensyong pinamumunuan ng masamang mangkukulam na si Malgosia. Nang maisahan ni Steve si Malgosia, ipinadala si Dennis pabalik sa Earth dala ang orb, upang pigilan ang mga piglin sa pagsakop sa Overworld. Samantala, si Garrett, isang dating kampyon sa video games noong 80s at kilala bilang Garbage Man Garrison, ay may-ari ng isang lumang video store. Nang makatanggap siya ng notice ng pagpapaalis, agad siyang pumunta sa isang storage auction sa pag-asang makahanap ng mga mahalagang gamit na maaari niyang ibenta. Napunta sa kanya ang mga lumang gamit ni Steve, kung saan akala niya ay nakakuha siya ng bihirang Atari Cosmos. Hindi niya alam na kasama pala rito ang tunay na Orb of Dominance. Sa kabilang banda, sina Henry at Natalie ay napilitang lumipat sa Douglas, Idaho matapos mamatay ang kanilang ina. Nakilala nila si Dawn, isang real estate agent na nangangarap magbukas ng sarili niyang petting zoo. Sa unang araw ni Henry sa eskwela, agad siyang napahamak ng lokohin siya ng mga bully na gumawa ng jetpack. Habang ipinapakita niya ito, sinira ng mga bully ang ilang wires kaya sumabog ito at natama ng rebeltong mascot sa ibabaw ng pabrika ng potato chips. Tinawag ng assistant principal na si Marlene ang kanyang guardian, kaya nakiusap si Henry kay Garrett, na nakilala niya kamakailan, na sunduin siya upang hindi malaman ni Natalie ang nangyari. Habang nasa tindahan ni Garrett, natuklasan ni Henry ang Orb of Dominance. Nang pinagsama niya ito sa Earth Crystal, itinuro sila nito patungo sa lumang minahan. Nag-alala si Natalie nang hindi pa rin umuuwi si Henry, kaya humingi siya ng tulong kay Dawn sa paghahanap. Natagpuan nila itong nasa minahan. Sabay-sabay silang apat na tumawid sa portal at dumating sa Overworld. Naalerto si Malgosia sa muling paglitaw ng orb at pinalaya si Steve mula sa kulungan para kunin ito. Nang tumanggi siya, tinakot siya ni Malgosia na papatayin si Dennis habang inilalambatan ang kanyang lumang leash sa harapan niya. Biglang dumilim ang paligid at nagsimulang umatake ang mga halimaw. Noontog si Henry sa puno at nahulog ang orb sa lupa. Dito niya natuklasan kung paano gumagana ang kapangyarihan sa Overworld at gumawa siya ng isang kuta para protektahan sila mula sa mga halimaw. Napahiwalay si Garrett at napulot niya ang orb, ngunit panyana siya ng isang skeleton at nabasag ang Earth Crystal. Hinayla siya ni Henry papasok sa kuta nang paligiran siya ng mga halimaw, ngunit nabasag ng mga ito ang kuta at napaikutan sila. Bigla na lang dumating si Steve at sinagip silang lahat. Sa pagputok ng araw, nasunog ang natitirang mga halimaw. Hiningi ni Steve na isauli ang orb, ngunit tumanggi si Natalie dahil kailangan pa nila ito para makauwi. Ipinaliwanag ni Steve na dahil basag na ang Earth Crystal, ang tanging paraan para makabalik sila ay palitan ito ng isang bago mula sa Woodland Mansion. Pumayag siyang tulungan silang makauwi kapalit ng orb. Bago nila harapin ang mapanganib na paglalakbay, iminungkahi ni Steve na dumaan muna sila sa isang kalapit na baryo, kung saan niya itinago ang ilang gamit na makakatulong sa kanila. Natakot ang iba nang makita ang isang dambuhalang iron golem, pero ipinaliwanag ni Steve na ito ay tagapagtanggol ng baryo at hindi sila sasaktan hanggat hindi sila nakakasama sa mga villager. Ipinakita ni Steve ang kanyang crafting table kung saan siya lumikha ng mga gamit. Napahanga siya nang makagawa si Henry ng launcher gamit ang basura mula sa totoong mundo. Kinausap ni Garrett si Steve at iginiit na dalhin siya sa Redstone Mines upang makakuha ng mga diamonds, kapalit ng pagbabalik ng orb. Bigla na lamang dumating si General Chungus at ang mga piglin, ipinadala ni Malgosia upang bawiin ang Orb of Dominance. Sina Natalie at Dawn ay napahiwalay sa grupo habang naghahanap ng mapa patungo sa Woodland Mansion, bago pa tuluyang umatake ang mga piglin.
Si Steve at ang kanyang mga kasamahan ay nakatakas ng mabuti mula sa mga humahabol sa kanila nang saksi silang hinahabol sila ng mga gast at pinaputok sa kanila. Gumamit si Steve ng isang balde ng tubig, upang pampatibay sa kanilang pagkahulog nang halos sila ay mag-crash. Si Natalie at Dawn ay nakahanap ng paraan upang makahabol sa mga iba pa nang matagpuan nila ang alaga ni Steve na si Dennis, na naghatid sa kanila patungo kay Steve. Ipinaliwanag ni Steve na ang tiranya ni Malgosa ay nagsimula sa semifinals ng Nether's Got Talent. Si Malgosa, noong bata pa, ay may pangarap maging isang world-class na dancer at sumalang siya sa entablado upang ipakita ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat may magagandang galaw, hindi handa ang mga tao sa Nether at sila'y nagtawanan. Inalala ng kanyang ama na hindi magiging masaya si Malgosa sa kanyang pagkamal ng ginto, kaya't hindi natapos ang kanyang pagnanasa sa ginto, at patuloy ang kanyang pagsakop sa overworld. Ipinahayag ni Steve na kapag nakuha ni Malgosa ang orb, gagamitin niya ito upang patagilid ang araw at maghari ang Nether, na magdadala ng pagkawasak sa overworld. Nang dumating sila sa Redstone Mines, pinalaya ni Malgosa ang Great Hog na galit na hinabol sila. Sinubukan nilang tumakas gamit ang mga minecart, ngunit nang biglang huminto ito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng mga creeper. Itinulak ni Garrett sila upang makarating sa Redstone Rail, habang sina Henry at Steve ay nagpapalakas ng mga creepers. Sa huling sandali, nakatakas sila sa minahan bago pa man maganap ang isang malakas na creeper explosion na nagwasak sa Great Hog. Matapos makatawid sa Redstone Mines, nakarating si Steve, Henry, at Garrett sa Woodland Mansion. Ipinahayag ni Steve na ang mansion ay may 3 palapag, ang unang palapag ay puno ng mga Vindicators, ang ikalawang palapag ay puno ng mga Evokers na may makapangyarihang dark magic, at ang Earth Crystal ay matatagpuan sa loot chamber sa ikatlong palapag. Pinayuhan niya si Henry na maging maingat sa mga Enderman at huwag tumingin sa mata ng mga ito dahil maaari nitong sunugin ang kanyang utak gamit ang kanilang magic. Upang makalusot si Henry sa ikatlong palapag, nag-distraction sina Steve at Garrett sa mga Vindicators sa pamamagitan ng pagsusuot ng mushroom hats at pagpapanggap na nagdiriwang ng isang birthday party. Nahulog sila sa kamay ng mga Vindicators at ipinagharap sa isang baby Vindicator at ang kanyang manok sa isang labanan. Nakarating si Henry sa loot chamber at nahanap ang Earth Crystal, ngunit napansin ng Enderman na nagsimula itong magdulot ng mga kalokohan sa isipan ni Henry. Ngunit nakatakas si Henry at naglaban siya gamit ang espada hanggang sa magapi ang Enderman at nakuha ang Ender Pearl. Matapos makuha ang Earth Crystal, tumakas si Henry kasama sina Steve at Garrett, ngunit naharang sila ni Malgosa at ng kanyang mga tauhan. Inamin ni Malgosa na nang akala nila'y natalo na nila ang Great Hog, nilikha niya ito muli gamit ang kanyang magic upang mabawi ang orb mula kay Henry. Iniwan sila ng kanyang mga tauhan na may mga explosives na nagpapasabog sa tulay. Agad na itinulak ni Garrett si Henry sa isang ghast at sumunod si Steve na tumalon sa isang slime cube na itinapon niya sa lupa. Inimbitahan nila si Garrett na sumama sa pagtakas, ngunit tumanggi siya, nagpasya siyang manatili at labanan ang mga kaaway. Nang sumabog ang TNT, napabagsak ang buong tulay kasama ang mga kalaban. Ang impact ng pagsabog ay nagpadala kay Henry at Steve na lumipad at nawala ng malay matapos ang pagkakabasag. Matapos ang ilang sandali, nagising sina Henry at Steve sa isang mushroom house at tuwang-tuwa silang muling makita si Dennis, na inisip nilang bihag ni Malgosa. Niyakap ni Henry si Natalie at nag-aalala na baka nawala rin siya tulad ni Garrett. Bumalik si Malgosa na may dalang Orb of Dominance at ginamit ito upang patibayin ang portal, na naging sanhi ng pagdilim ng araw at pagpapasok ng kanyang hukbo. Ang Nether ay nagsimulang magbunga habang ang araw ay naging gabi. Nakita ni Steve na marahil ito na ang araw ng Great Darkening, na balak ni Malgosa gamitin upang ipatawag ang lahat ng kanyang minions at wasakin ang overworld. Nagplano sila upang maghanda sa huling laban. Si Henry ay namuno sa paggawa ng kanilang mga armas, simula sa paggawa ng mga Iron Golem. Si Don naman ay nagpasabog ng mga skeleton at ginamit ang kanilang mga buto upang magtamo ng mga wolves sa kagubatan. Tumulong sina Steve at Natalie kay Henry sa paggawa ng mga armas. Dumating ang araw ng final battle at nagtakda na sina Natalie at Henry ng mga Iron Golem upang harapin ang hukbo ng mga piglin. Si Steve ay nagtangkang makalapit kay Malgosa at hinarap siya ng mag-isa.
Tinulungan ni Natalie si Henry na makarating sa portal, ngunit nang magtutok ang atensyon ng Great Hog kay Natalie, dumating si Don kasama ang pack ng mga wolves upang salakayin ito. Habang sinusubukang kunin ni Henry ang orb, pinaputukan siya ng Great Hog gamit ang kanyang armas, ngunit nahulog si Henry. Akala niya'y papunta na siya sa kamatayan, ngunit dumating si Garrett, buhay na buhay, at nahulog mula sa isang ghast na sinasakyan niya. Itinulak ni Henry ang ghast na nagpaputok sa portal at nagdulot ng pagsabog na nagwasak dito. Sa pagbagsak ng portal, nagbalik ang araw at natupok si Malgosa at ang kanyang hukbo. Binuksan ni Steve ang isang portal pabalik sa Earth, ngunit nang magdesisyon siyang manatili, nagbago ang kanyang isipan at sumama sa kanila. Bumalik silang lahat at naging malaking tagumpay. Pagtatagumpayan nila ang kanilang mga pangarap at nilikha ang kanilang malaking hit na video game, The Block City Battle Bodies. Ibinigay ni Steve si Dennis kay Don na tumigil sa pagiging real estate agent upang magtayo ng sarili niyang zoo na may Dennis bilang pangunahing atraksyon. Si Natalie ay nagsimulang magturo ng self-defense na klase, si Henry ay bumalik sa eskwela matapos tapusin ang kanyang jetpack, at sina Steve at Garrett ay tumugtog ng musika sa tindahan ni Garrett. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.